Biglang nagising si Champa, nanginginig ang kanyang katawan at hindi maayos ang kanyang paghinga. Parang muling bumalik ang isang bangungot sa pinakamasamang oras pa. Buwisit, bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili. Bakit bumalik na naman ang panaginip na to? Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyayari, isang matinding liwanag ang sumabog sa labas ng kanyang palasyo. Sa labas, si Caulifla ay nakatayo ng nakapikit, buong pokus ang isip. Hindi ito simpleng pagsasanay sa lakas, ito ay laban sa loob ng kanyang sariling isipan. Pinilit niyang sundin ang instruction. Unti-unting nabuo ang enerhiya sa paligid niya, ngunit bigla itong naglaho. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata, halatang nabigo. Buwisit, ilang daang beses ko nang sinubukan ito pero wala pa rin. Galit niyang sabi. Huminga siya ng malalim. Sige, palitan natin ang paraan. Baka ang pagsasanay sa ilalim ng matinding pressure ang makapaggising ng tunay kong instinct. Muling nagningning ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man magsimula ang lahat, isang malamig at matalim na boses ang pumutol sa katahimikan. Tigil! Biglang lumitaw si Champa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang presensya, mas mabigat, mas seryoso. Tapusin na ang pagsasanay na ito. Wala nang karagdagang pagsasanay. Nagulat si Caulifla. Ano? Pero kailangan kong maabot ang Ultra Instinct. Mabilis niyang sagot. Hindi mo ba nakita kung paano nalampasan ni Goku ang napakalalakas na kalaban noong Tournament of Power? Kung matututunan ko ito, mas lalakas ang ating universo. Ngunit nanatiling tahimik si Champa. Makalipas ang ilang segundo, naglabas siya ng enerhiya mula sa kanyang kamay, inatake niya si Caulifla at direktang pinakawalan ang pag-atake rito. Nawala ang kanyang transformation at nanatili siyang nakahiga na parang wala ng malay. Lumaki ang mga mata ni Vados. Lord Champa, ano ang ginawa ninyo? Akala ko tutulungan natin sila. Ngunit agad siyang pinatigil ni Champa. Sapat na, Vados. Wala nang ibang pag-uusapan. Mas naging seryoso ang kanyang tinig. Dalhin mo ako sa Universe 7. Kailangan kong makausap si Biras. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Vados na may kakaiba. Hindi basta-basta ang naging desisyon ni Champa. Parang may lihim siyang itinatago. Parang may mahalagang bagay na hindi niya sinasabi. Samantala si Caulifla ay iniwan nilang nakaupo habang unti-unting bumabawi ng lakas. Akala mo ba dito na nagtatapos ang lahat? Mahina niyang bulong. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Hindi mahalaga kung ilang beses akong mabigo. Hanggat may pagkakataon akong lumakas, hindi ako titigil sa paghahanap ng kapangyarihang lampas sa aking mga limitasyon. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Lumipas ang ilang panahon mula nang matapos ang Tournament of Power. Marami ang nag-isip na tapos na ang lahat at bumalik na sa normal ang mga bagay. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa Earth, isang bagong hangarin ang unti-unting umusbong sa puso ng mga Saiyan. Sa isang malawak na lugar ng pagsasanay, walang tigil ang pag-insayo ni Goten at Trunks. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at puno ng lakas, na para bang sinusubukan nilang lampasan ang kanilang mga limitasyon sa bawat sandali. Mula sa di kalayuan, tahimik silang pinagmamasdan ni Goku. Hindi lamang siya nanonood. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos, bawat pagkakamali, at bawat pag-unlad ng dalawang batang mandirigma. Biglang nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya at lumikha ng malakas na pagyanig sa paligid. Ngunit ilang sandali pa, itinaas ni Goku ang kanyang kamay. Sapat na muna, sabi niya habang nakangiti. Malaki na ang naging progreso ninyo. Hindi biro ang antas na naabot ninyo sa maikling panahon. Agad na lumapit si Goten. Papa, gusto naming umabot sa susunod na antas. Handa na kami para sa mas matinding pagsasanay. Tumungo naman si Trunks. Tama siya. Pakiramdam ko kaya pa naming mas lumakas. Napangiti si Goku sa kanilang kasabikan. Maganda ang determinasyon ninyo, pero hindi puro pagsasanay ang kailangan para lumakas. Kailangan din ng pahinga. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at natawa. At higit sa lahat, gutom na ako. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, may kakaibang presensya ang biglang lumitaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Goku.
May pamilyar siyang naramdaman. Paglingon niya, nakita niya ang isang tao na matagal na niyang hindi nakikita. Caulifla. Gulat niyang sambit. Lumapit ito na may kumpiyansang ngiti. Matagal na nga mula noong huli tayong nagkita, sabi niya. Nagtaka si Goko. Ano ang nagdala sa iyo dito? Mas lumawak ang ngiti ni Caulifla. Sabihin na nating may mahalaga akong dahilan kung bakit ako naparito. Naglakbay si Caulifla ng napakalayo para sa iisang layunin lamang. Goko, gusto kong matutunan ang Ultra Instinct. Ilang beses na akong nagsanay kasama si Vados pero hindi ko pa rin ito naaabot. Ano ba talaga ang sikreto? Napangiti ng bahagya si Goko bago sumagot. Hindi madali ang Ultra Instinct. At saka, kakatapos lang namin ng matinding pagsasanay. Maaari kitang turuan, pero hindi ngayon. Hindi agad sumuko si Caulifla. Pakiusap, Goko. Narinig ko na si Vegeta ay nagtuturo kay Kaba sa Universe 7. Bilang kapwa Saiyan, gusto ko ring matuto mula sa iyo. Sandaling tumahimik si Goko bago tumango. Sige, pero tandaan mo, ang pag-abot sa Ultra Instinct ay hindi basta-basta. Kailangan mong maranasan ang sukdulang pagsubok, pisikal man o mental. Nagawa ko lang itong maabot dahil itinulak ako ng matinding presyon noong Tournament of Power. Kapag wala ang tunay na panganib at matinding hamon, mahirap itong makamit. Napaisip si Caulifla. Kung ganoon, paano ko malalaman kung sapat na ang presyong kailangan ko? Sa halip na sumagot, lumingon si Goko kina Goten at Trunks. Goten, Trunks, pakikuha nga ng maraming senzu beans. Nagulat si Caulifla, ngunit nagpatuloy si Goko. Dahil simula ngayon, magiging mabigat ang pagsasanay mo. Walang pahinga sa loob ng maraming oras. Mauubos ang lakas mo ng paulit-ulit at kakailanganin mong bumangon sa bawat pagbagsak. Doon nagsisimulang lumakas ang isang mandirigma. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Goten at Trunks. Sa isang kisap mata, lumipad sila ng napakabilis patungo sa Koren Tower upang kunin ang mga senzu beans. At ngayon, ang tanong, handa na nga ba si Caulifla sa mga susunod na mangyayari? Dahan daw ang ipinikit ni Goko ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, agad na lumitaw ang kanyang Ultra Instinct. Nagtaka si Caulifla sa biglaang pagbabago ng kanyang aura. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kalmadong tanong ni Goko. Hindi agad nakasagot si Caulifla. Sa halip, itinuon niya ang kanyang isip at inilabas ang pinakamalakas na anyong natutunan niya sa ilalim ng pagsasanay ni Vados. Isang bugaw na enerhiya ang sumabog sa paligid niya. Ito na ang pinakamataas na anyo na kaya kong maabot sa ngayon. Buong kumpiyansang sabi niya. Ngumiti si Goko. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang buong lakas mo. Sa isang kisap mata, naglaho ang distansya sa pagitan nila. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa bilis na halos hindi makita ng ordinaryong mata. Ngunit ang tunay na tanong ay ito, simpleng pagsasanay lang ba ang laban na ito, o simula na ng mas malaking pangyayari? Habang sabik si Caulifla na subukan ang kanyang lakas, hindi niya alam na may nakaambang panganib na maaaring magbago sa kapalaran ng mga universo. Samantala, sa ibang bahagi ng universe, mahimbing na natutulog si Beerus. Ngunit sa kanyang panaginip, isang sinaunang nilalang ang muling nagpakita, isang nilalang na matagal nang nakalimutan ng kasaysayan. Biglang nagising si Beerus. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang kanyang paghinga. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa kanyang harapan si Champa, at halatang nababalot din ng pag-aalala. Beerus, mabigat na sambit ni Champa. Nakita mo rin ba siya? Hindi makapagsalita si Beerus, nanginginig at parang takot na takot. Bago pa sila makapagsalita muli, isang malalim at sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid, na para bang nagmumula sa kailaliman ng panahon. Talagang nakakadismaya kayo, Beerus at Champa. Isang napakalalim at nakakatakot na tinig ang umalangaw-ngaw sa paligid. Agad na naramdaman ng dalawang God of Destruction ang matinding presyon mula sa presensyang iyon. Napakahina na ninyo. Ipinagkaloob ko sa inyo ang kapangyarihan ng pagkawasak upang mapanatili ang kaayusan, hindi upang maging malambot at magpadala sa emosyon. Nanatiling kalmado si Beerus, ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Panginoon, nasaan kayo? Tanong niya. Napakaraming panahon na ang lumipas mula nang huli naming maramdaman ang inyong presensya.
Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Hindi ako nawala. Mula pa noon ay binabantayan ko ang bawat kilos ninyo. Tahimik akong naghihintay habang lumilipas ang mga panahon. Napalunok si Champa habang nakikinig. Dahan-dahang naglakad ang dalawang God of Destruction, tinungo ang lugar kung saan nila naririnig ang boses ng sinaunang Diyos. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ngunit ngayon, may dahilan upang muli akong kumilos. Lumilihis na kayo sa inyong tungkulin. Hinayaan ninyong lumapit sa ipinagbabawal na kapangyarihan ang mga nilalang na hindi dapat magkaroon nito. Agad na yumuko si Biras. Patawarin ninyo kami. Hindi na ito mauulit. Maging si Champa ay nagpakumbaba rin. Gagawin namin ang anumang iuutos ninyo. Natahimik ang paligid bago muling nagsalita ang tinig. Isang pagkakataon na lamang ang ibibigay ko sa inyo. Lalong bumigat ang tensyon. Pigilan ninyo ang pag-angat ng mga sayan, lalo na si Goku. Nagkatinginan sina Biras at Champa. At bago tuluyang mawala ang presensya ng nilalang, isang maitim at misteryosong enerhiya ang lumitaw sa kanilang harapan. Bilang huling pagkakataon, ipagkakaloob ko sa inyo ang bahagi ng kapangyarihang ito. Huwag ninyo akong biguin. Dito na nagtatapos ang part 1. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.